Alright, good evening Youth Connect! Ayan guys, lapit pa tayo. Mas maganda na close tayo sa isa't isa. Ang saya ng ating palaro kanina, ang dami nating games. So magandang gabi sa ating lahat at muli pa nating pag-aralan yung about sa adulting. So naniniwala kayo, you yourself adult na kayo, tama? Ano bang age? Ano bang age pagka-adult na? 18, 21, yan. Kasi parang yung age mo talagang nandun ka na. Halimbawa, yung 18, ibig sabihin nun, di ba, sa mga girls na nagde-debut, parang yun na yung legal age. And then 21 sa boys. Pero tayo personally, tanungin ko nga kayo, paano nyo nalaman or na-realize na shucks, adult na pala ako? Ano yung mga senyales? Na-realize nyo na, shucks, adult na pala ako, parang ang bilis ng panahon. Pag problema mo na raw yung pera. Kasi nga naman, nung bata tayo, humihingi lang tayo ng pera. So dito, paano nyo na-realize na nagising na lang kayo na, shucks, adult ka na? Di na daw natutulog ng tanghali. Ano pa? Lagi na raw nanonood ng balita, yung mga Senate hearing, ano pa, Rafi Tulfo, mga ganun. Di ba dati ng time pakialam sa mga ganun. Pero yun na yung mga pinapanood natin at mga kinahihiligan natin. So pag sinabing adulting, parang ang lawak niyan, di ba? Ang lawak. Pero for me, personally, pag sinabing adulting, eto na-realize ko lang din to. On my personal opinion, adulting is anything and everything that I didn't need to do as a teenager. Tama ba? Yung mga ginagawa natin nung kung ano yung mga hindi natin ginagawa nung teenager, ay ginagawa na natin ngayon. For example, ano yon? Oh, nag-grocery na raw for yourself. Dati kasi sumasama ka lang sa magulang mo, di ba? Tapos dadampot ka na lang doon, tapos sila na yung magbabayad. So for me, everything and anything na hindi ko ginagawa nung teenager ako. So adulting, it's a major change sa ating buhay. Tama ba? It's a transition na nagising nga tayo, adult na tayo, na marami tayong pagbabago na nararanasan. Hindi na tayo katulad dati na minor. Ngayon, di ba, adult na tayo na pag may ginawa tayong crime, hindi na tayo, wala na, di ba, na tayo, makukulong na tayo. Dati kasi pag may ginawa tayo, lagi tayong kargo ng magulang natin. Responsibilidad tayo ng mga magulang natin. At di rin natin naiisip yung seriousness ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Halimbawa, seriousness na relationship, sa trabaho, sa finances, kumbaga lahat nakaasa sa ating mga magulang. Kasi nga, lagi nating iniisip na bata ako at anak ako ng magulang ko, kaya responsable sila sa atin. Kaya nga, nung na-hit na natin yung adult stage, nasashock tayo. Tama ba? Kasi nararamdaman na natin yung pagiging seryoso ng buhay. Dati nung bata ako, mahilig kasi ako mag-observe. Hindi ako masyadong madaldal. Pero pag tumitingin ako, halimbawa sa mga adult nung bata ako, bakit kaya parang ang seryoso nila? Hindi sila ganong makulit, yung mga ganon. Seryoso lang sila, nunod sila balita, nagkakape. Seryoso lang sila. So ganon ba magiging adult? So maybe, kasi nga nag-iiba na yung season ng kanilang buhay. So tayo na mga young adult, as a first-time adult, wala talaga tayong idea paano ba maging adult. Basta may mga nakikita lang tayong mga example sa ating mga paligid. Halimbawa sa bahay natin o kung sino pa man, nakita nating mga adult, nakikita natin yung mga responsibilities nila. Nakita natin paano sila na-overwhelmed at ngayon nararanasan na rin natin, di ba? Pero the truth is, adulthood cannot be postponed or skipped. Talagang darating at darating tayo dyan na parang kahit ayaw mong maging adult, hindi ka talaga makakatakas dyan. Talagang darating tayo sa stage or sa season na ganyan. Kasi nga, tumatanda tayo.
Diba? We are human being, we age, tumatanda tayo at nagmamatured. So ano ang mga gagawin natin? So this night, ang ating pag-uusapan is how to be an adult. How to be an adult. So before that, let's pray a short prayer. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa inyong presensya. At humihingi po kami muli ng tulong sa inyo. Nabigyan niyo po kami ng wisdom patungkol sa aming pag-uusapan. Mangusap ka po sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Lord God, ng malaman at maintindihan namin ano po yung mga dapat naming gawin. Maraming salamat po sa inyong salita na magbibigay sa amin ng liwanag at direksyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So may mga isi-share ako sa inyo na some tips na ako rin mismo natututunan ko habang nandito tayo sa journey ng adulting. So number 1 is to embrace it. Embrace natin ito because for the very first time ng buhay natin, magkakaroon na tayo ng freedom to choose. Kasi di ba nung mga teenager bata tayo, miski damit mo, magulang mo yung pumipili para sa'yo at kung ano-ano pang mga bagay-bagay. And even minor or major decision, palaging magulang natin o sino pa mang guardian na meron sa atin, sila yung mostly, diba, nagdidesisyon para sa atin. Pero ngayon, na legal age ka na adult na tayo, may freedom na tayo, tama ba? Kahit papano na magpasya or pumili para sa ating sarili. Na dati, oo ka lang ng oo. Kasi nga, ito pinagagawa sa'yo. Naalala ko ngayong kwento ng iba nating mga leaders na ito pinagagawa sa kanila ng magulang nila. Wala silang magawa. Kasi nga, bata lang sila, kailangan sumunod. Pero ngayon, pwede na raw umayaw. So, ibig kong sabihin, ito yung first time na sa buhay natin na kahit papano, marunong na tayo or pwede na tayong mag-decide para sa ating sarili. At ano pa, adulting is tough, but accepting and appreciating the responsibilities, kasi nga yan na yun eh. 'Di ba? May mga responsibilities na tayo sa buhay, mga ginagawa natin. Ganon din, meron din tayong freedom and opportunities, pero kailangan natin siyang tanggapin, i-embrace with grace in order na makita natin ito as magaan. Tama ba? Kasi pagkalagi na lang parang burden, mabigat, tama ba? Hindi rin siya maganda. So why not? Since nandito na rin naman tayo sa adulting, i-embrace na lang natin siya. I-appreciate natin yung season nating ito. Kasi ganun talaga, nagbabago ang ating season sa ating buhay. So, we should learn to embrace the change. Kasi sabi rin sa Bible, Ecclesiastes 3 verse 1, basahin nga po natin. 2, and a time. Kaya sabihin mo sa sarili mo, adult ka na. Embrace it, appreciate it, and enjoy it. Ayun ang, I think, the number 1 na kailangan nating gawin in order for us to really understand adulthood. And going on sa tip number 2 is take care of your health. Dahil nga, pumapasok ka na araw-araw, yan, may mga responsibilidad ka na. Siyempre, additional pagod, additional stress, additional puyat. Siyempre, kahit papano, naapektuhan yung ating mga katawan at kalusugan. Dati, nung bata teenager tayo, pag nagkakasakit tayo, di ba, pinupunasan pa tayo para bumaba yung lagnat natin. Naalala niyo ba yon, yung mga irang ganon, na inaalagaan tayo? Ngayon kasi, oo, lagi yung sinasabi, kaka-cellphone mo yan. Kahit may ubo ka, kaka-cellphone mo pa rin yan. Di ba? Pero ngayong adult na tayo, matutunan natin na alagaan yung sarili natin. Especially yung ating kalusugan. Kasi ramdam nyo ba, o kami lang, or ako lang, na parang iba na yung sakit-sakit ngayon. May mga, ewan ko, I don't know, bakit ganon? Parang mahina na yung katawan, may palaging ganito may sakit, ganyan. So ibig kong sabihin, maaari kasing accumulation yun ng mga pinaggagawa natin ng mga teenager tayo. Kaya ngayong adulthood, lumalabas na yung mga sintomas. Pero the Bible is encouraging us na palaging pangalagaan ang ating katawan, ang ating kalusugan. Kasi nga,
Halimbawa, lalo na pagka ikaw yung breadwinner, mahirap kang magkasakit kasi nga maraming umaasa sa'yo. Paano na yung mga bills, yung tuition fee, yung baon ng kapatid mo, yung pangkain nyo sa araw-araw. Kaya invest. Matutunan natin yan, invest tayo sa ating pangangatawan at sa health. Alam nyo, nakakatuwa yung best friend ko kasi ito yung era niya ngayon na talagang inaano niya yung kanyang health. Nakaka-inspire kasi dumating siya sa point na yun nga, may mga nararamdaman na parang shucks, di na to normal. So dumating na siya she's wise. She's very wise kasi the moment na kinasal na siya, yung asawa niya may HMO, alam naman natin yung benefits. Kasi ngayon pagka nagpa-doktor ka, nagpa-lab ka, malaki na talaga yung gagastusin. Pero pagka may HMO, kahit papano, nakakatulong yun. So she used that opportunity para sa advantage ng kanyang, yun nga, sa health journey niya. Nagpa-check up siya, nagpa-nutritionist siya, and then, yun, tinake niya yung mga dapat gawin, yung mga supplement. Kasi nakita niya rin talaga yung kahalagahan ng pag-aalaga ng kanyang katawan. And even I na-inspire ako kasi, shucks, parang dati, sobrang payat na ito. Pero ngayon, di ba nakita natin kung ano yung improvement sa kanyang pangangatawan. Mas naging maganda, mas naging healthy. Tama ba? So, gayahin natin siya eh. Maganda yon. Kasi nga, imagine, young adult ka pa lang. Kababago mo pa lang sa adulthood. And then, dami-dami na nating nararamdaman. How much more pag dumating na tayo sa 30s, 40s, senior, ano na kaya yung magiging kalagayan ng ating pangangatawan? Tama ba? Kaya dapat ngayon pa lang, kaya nilagay ko to talaga sa pangalawa para ma-realize nating lahat na we really need to take good care of our health. Invest tayo sa mga vitamins, and then yun, try our best na ayusin yung ating pagkain, maging healthy, and even yung sa sarili mo mismo, sa skincare. Ito na-realize ko rin to kasi parang minsan pag tumitingin ako sa salamin, shucks, parang nung teenager, wala ako ditong wrinkles. But ngayon parang meron na. Parang iba na yung skin ko ngayon. Kasi di ba may transition talaga kasi nga nai-stress na tayo. May mga pagbabago sa face natin, sa katawan natin. Kaya we really need to take good care of our health, our body. Kasi itong katawan natin maaring, yun na nga, mag-deteriorate, magkasakit, at kung ano-ano pa. Kaya basahin natin, mga youth, sa 1 Corinthians 6:19-20. Honor God with your bodies. Yan, honor God with your bodies. Alagaan natin siya. For the Bible says, it is the temple of the Holy Spirit. Diba? Alagaan natin kahit papano mag-exercise. Gumawa tayo ng kahit anong paraan na kaya natin para lang mapangalagaan natin ang ating pangangatawan. Marami na kasi ngayon, go to the gym. I-take advantage natin yung araw. Yan, isa rin sa mga na-appreciate ko na buti na lang may rooftop kami. Diba? Kahit pa paano yung vitamin D, hindi ko na siya bibilhin. Kasi diba yung mga vitamins, bibili mo pa. Pero vitamin D, pwede mo palang makuha sa pagpapaaraw mo lang tuwing umaga. So make every effort na alagaan ang ating health, ang ating katawan. Okay, go on to tip number 3. Get out of your comfort zones. Get out of your comfort zones. Naalala nyo ba nung bata tayo or teenager, masyado tayong sheltered. Diba? Alagang-alaga tayo ng magulang natin na minsan binapahiran pa tayo ng off-lotion para lang di tayo makagat ng lamok. May curfew tayo kasi nga ayaw nila tayong mapahamak, marami tayong instruction and guidelines na sinusunod. Pero minsan, yun nga, dahil masyado tayong sheltered, masyado tayong kumbaga tinatago, minsan nahihirapan na tayo maging lumabas at maranasan yung mga uncomfortable experiences. Natatakot tayo. Tama ba? Hindi tayo komportable. Kasi nga,
parang bago to. Parang mundo ko dati, dito lang ako, sa church lang ako, sa bahay lang ako, yung mga kaibigan ko, sila-sila lang, eto lang. Pero minsan kailangan nating lumabas sa box natin. Yung experience, o kaya yung mga bagay na masyado tayong komportable. Ito ang masasuggest ko, that we get comfortable with being uncomfortable. Kasi the moment na lumabas tayo sa ating comfort zones, doon natin matututunan yung kalaguan. Doon natin makikita yung growth. And especially, doon mo makikita yung strength mo. Okay? So growth happens when you get out of your comfort zones. Kasi natututo ka on your own na mag-survive, natututo kang dumiskarte. Tama ba? Kasi, okay, iba na to, ibang lugar na to, iba na yung makakasama ko, ibang experience na to. Kaya ikaw, lalabas yung galing mo, lalabas yung lakas mo, lalabas kung papaano ka dumiskarte, makisama sa ibang tao. Naalala nyo ba si Peter? One of the disciple of the Lord Jesus Christ, na isang gabi, nasa lake sila, and then Peter, nasa bangka sila, kasama niya yung mga disciple. And then sa kadiliman ng gabi, may nakita silang taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. At si Jesus yon, di ba? And then si Peter kasi talagang strong ang personality na yun eh. Ako hindi ko maiisip yon. Pero siya, naisip niya na, what if, nalaman niya na si Jesus na yon eh. So sa isip niya, what if, Lord, maglakad din kaya ako sa ibabaw ng tubig kasama mo? And the Lord said, sige, come here, lapit ka. So itong si Peter, talagang with all the courage and confidence, umapak siya, nilabas na yung kanyang paa sa bangka, at siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig. And nakita natin, it's a miracle. So kung merong isang tao bukod kay Jesus Christ ang nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, grabe, siguro isa na siya sa mga, yung mga record, world records. Isa na dun si Peter. Siya lang yung tao, isa sa dalawang tao na nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, si Peter. So it's a miracle. It's an extraordinary experience. At doon natin marirealize na si Peter, the moment na nag-step out siya doon sa safety at saka sa comfort, by just being there sa loob ng bangka, nakita natin na miracle happens. Extraordinary experience happen. So ganun din, maging inspiration natin siya na huwag tayong matakot to get out of our comfort zones kahit sobrang nakakatakot. Ito nga, imposible yon, tama ba? Imposible yon. Miracle lang talaga yon. At nakita natin kung paano ano yung naging resulta nung paglabas ni Peter sa kanyang comfort zones. At alam nyo, nangyari din ito sa akin kasi parang may moment sa buhay ko na natakot na akong mag-swimming. And even makakita ko ng bodies of water, pool man yan, dagat man yan. Kasi nung teenager ako, may time na nalunod ako. At hindi lang basang nalunod ka, talagang matagal akong sa tubig at sinagip na lang ako ng lifeguard. Buti na lang, pakiramdam ko talaga noon magpa-pass out na ako. At alam mo yung paningin mo na nanlalabo na nagpe-pray ka na lang kay God na, Lord, please, tulungan niyo po ako. Ayoko pong mamatay at ayokong mamatay ng nalunod. So gusto ko kahit paano, maging naman yung meaningful naman yung kamatayan ko. And then yun, ganun nga nangyari, nalunod ako, tapos sinagip na lang ako ng lifeguard. And after nun, nagkaroon ako ng matinding trauma sa bodies of water na parang nakakatakot. Nandun ka sa kailaliman ng tubig. Kaya doon ako nag-decide na
Syempre wala pa akong nun, kumbaga laging, gusto kong mag-swimming lesson kasi ayoko nang laging natatakot na, alam mo yun, magsiswimming kayo, magbabarkada, mag-swimming kayo ng mga ka-churchmate. Lagi ka lang dun sa may mababaw na part, sa 3 feet, o kaya lagi ka dun sa kids pool, o kaya mag-aano ka na lang, yung mga pangpalutang, pag sa dagat, lagi ka nang nasa shore, hindi mo ma-enjoy. So doon ako nag-decide na, i-ano nyo naman ako, i-enroll nyo ako sa swimming lesson. Kaya talagang kahit ang tagal, kahit nakakatakot, kahit nakakahingal, kahit nakakapagod, inaral ko talaga kung papaano lumangoy. Hindi po ako magaling lumangoy. Ibig ko sabihin, kahit paano, makakasurvive ka na sa tubig. Hindi ka na matatakot kapag nag-outing kayo o pumupunta kayo sa mga pool. Hindi ka na matatakot. And later din, na-realize ko na kapag natatakot ako, na-develop ko yung practice na gawin ko siya ng gawin para the next time na gagawin ko siya, hindi na ako matatakot. So meron ding akong experience, nag-vacation kami ng pamilya ko, na itong kapatid ko gusto niya mag-cliff diving. Pero sabi ko, shucks, syempre panganay ka, kahit pa paano gusto mo siyang bantayan, gusto mo siyang samahan, mas malakas yung loob niya ng kapatid kong lalaki. Ayaw ko naman siyang iwan. So siya, tumalo na siya. Hindi ko alam, pero sobrang lalim nun. Kasi yun banda, sa dagat siya, tas mabato. Siyempre, hindi ka naman pwedeng tumalon kapag masyadong mababaw lang. So, kumuha talaga sila ng spot at may tour guide din kasi na parang yung spot na yon talunan talaga siya, cliff diving. Na itong kapatid ko yun nga, tumalon din siya. Tapos ako, sabi niya, te, ikaw din, talon ka din. Sabi ko, yuko, takot talaga ako. So, sobrang kinakabahan, kabang-kaba, parang makikita mo pa lang yung tatalunan mo. Pero doon ko naisip na, paano ko ma-experience? Di ba? Paano ko malalaman kung ano yung mangyayari kung hindi ko gagawin. So, in-encourage din ako ng kapatid ko, sige te, kaya mo yan. So, ang tagal ko bago makatalon, pero eventually, tumalon na lang ako kahit sobrang kaba. At di ko alam kung anong maabutan ko doon sa ilalim. Kasi na-experience nyo rin ba yun? Na parang pagka nasa ilalim kayo ng dagat o ng bodies of water, may imagine nyo na may shark o kung ano bang monster na nandun. Kaya ikaw talagang madaling-madali kang umahon or umalis. So that moment, tumalon ako ng isang beses and challenge ko talaga yung sarili ko. Sabi ko, isa pa. Talon pa ulit ako and then talon ulit ako and then pag palagi mo nang ginagawa, nawawala na yung takot. So isa yun sa naranasan ko. Kaya ina-apply ko rin siya pag halimbawa kakanta or may gagawin akong parang something new. Yun, ulitin mo lang. Maging wisdom din yun sa atin. Na, syempre kahit ano naman na bago na iyong gagawin talagang nakakakaba or nakakatakot. So, yun ang maiwan ko sa inyo. Pag hinaharap mo ang takot mo ng paulit-ulit, the next time na gagawin mo na yon, hindi ka na matatakot. Or matatakot ka, pero hindi na ganun kabigat ang takot. So let's read in 2 Timothy 1 verse 7. Yes, yun yung maganda doon, na kahit natatakot tayo, we can rely on God's strength to overcome challenges and fear. So, onto the tip number 4, organization. Dahil nga marami na tayong responsibilities, marami na tayong ganap sa buhay, kailangan natin i-organize or i-balance ang mga bagay-bagay. Maaring pwedeng ayusin natin yung schedule natin. Ngayon naman marami ng apps di ba? Ano yung mga apps na ngayon nyo lang ginamit nung naging adult kayo? Yung calendar. Tama? Ano pa? Alarm clock, reminders, at marami na to help us. Pwede rin spreadsheet, halimbawa, ayusin mo yung mga task mo. Marami na tayong makakatulong na apps sa atin para ma-organize natin yung schedule natin at yung mga bagay pa natin gagawin. At higit sa lahat, wala tayong malilimutan. So setting proper time for everything. Kasi nga, yung iba sa atin dito, nagwo-work na,
nag-aaral. Siyempre, hindi rin natin alisin yung time natin para sa ating sarili, sa ministry, sa pakikipag-socialize sa ibang tao, pagbabakasyon, pakikipag-bonding. Naalala nyo, nung bata tayo, hindi natin problema yung pakikipag-bonding natin sa iba nating friends. Tama? Pero ngayon, ang hirap na makipagkita. Ang hirap na mag-set ng reunion kasi nga, iba-iba na ng schedule. Dati problema nyo lang, hindi kayo pinapayagan. Pero ngayong pinapayagan ka na, parang ikaw na mismo ayaw mo nang umalis. Kasi nga, alam ba, pagod ka na. O kaya, hindi nga talaga magtugma-tugma ang ating mga schedule. So I think yun yung best nating gawin. Ayusin, magkaroon tayo ng organization sa ating buhay at sa mga agendas pa natin. Because, sabi rin sa 1 Corinthians 14:33, God is a God of order. So I believe yung pagiging organized, pagiging discipline, pagpapakita rin yun ng godliness. And in 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Ayan. And tip number 5, 7 lang naman ito. So go on with tip number 5. Ito, mukha siyang random, pero na-realize ko na hindi. Ito yung something na I think na kailangan nating i-work out as an adult. Apologize when you made a mistake. Apologize when you made a mistake. Kasi naalala ko, nung bata ako, pag ang bata nakagawa siya ng mali, may nabasag siya, may nasabi siya, may nagawa siyang mali. Laging sinasabi ng mga matatanda, oh, mali yan. Anong sasabihin mo? Di ba? Sinasabihan tayo na, mag-sorry ka. Tama? Naalala ko noon, nakabasag ako ng baso. Hindi ko siya makakalimutan kasi nga, nakabasag ako ng baso, pinagalitan ako at pinag-sorry ako. Pero nung the next day, yung adult na nakabasag ng baso, hindi siya nag-sorry. So sa isip ko, mga bata lang ba pwedeng mag-sorry? Bakit nung ako nakabasag, kailangan ko mag-sorry? So yung mga matatanda ba, porket matanda na sila or adult na sila, hindi na ba sila pwedeng mag-sorry? So I really think that tayong mga adults, maybe siguro naisip nila na bakit ako magsusorry? Diba? Halimbawa kung may napatunayan na siya sa pamilya niya, o kaya siya yung breadwinner, kahit pa paano may ego, o kaya may pride. Kasi diba pag nagsusorry tayo, nagpapakumbaba tayo, ibig sabihin, inaano natin yung ego at saka pride natin. Maari, nung bata tayo, sinasabihin tayo mag-sorry tayo kasi hindi naman natin sure yung nagawa natin, tama ba siya or mali. Pero ngayon na nagmamature na tayo, I really think, alam na natin kung alin yung tama at mali. So we should own our mistake and we don't blame it to others or magpo-point tayo ng fingers sa ibang tao. So maging practice pa rin natin siya, tama? Kasi it is also a key to have a good relationship with others. So a simple apology can solve a lot of conflicts. Kasi baka mamaya yung mga conflicts natin sa bahay, conflicts natin sa work, conflicts natin sa ministry, o kaya sa mga school natin, apology lang ang kailangan. And then, tip number 6, take adulthood seriously. Sa tingin nyo, ano yung mga bagay na kailangan nating i-take seriously? Responsibilities, yung pagtatrabaho, kasi syempre may employer tayo, may mga ka-work tayo. Ano pa? Mga bills, kasi gumagamit tayo ng kuryente, ng tubig, may mga renta. Pag di tayo nagbayad, for sure, mapuputulan tayo. Ano pa? Pag-aaral, relationship, finances, yung pag-iipon. Diba? Ngayon, mas nagiging mabigat na sa atin yung pag-iipon. Kasi nung teenager tayo, sige lang, bili lang ng bili. Pero ngayon, kahit pa paano, napapaisip na tayo, shucks, kailangan ko nang mag-ipon. Okay? We should take life seriously. Hindi na tayo para maglaro-laro. Naalala niyo yung bata tayo, para lang tayo nagbabahay-bahayan. Ngayon, hindi na ganon. Tapos para lang tayo nagkakasal-kasalan. Hindi.
ngayon adult na tayo, we should ask God for wisdom and vision sa mga bagay na iyon, yung mga serious things about our life. Hindi tayo pwedeng magdesisyon na lang ng pabugso-bugso. Buti na lang nandyan yung Word of God. Binibigyan niya tayo ng mga wisdom. Ano yung mga kailangan nating gawin para matutunan natin seryosohin yung mga bagay-bagay sa buhay. In Proverbs 29 verse 18, let's all read. And ganun din sa Proverbs 11 verse 14. In a multitude of counselors, there is safety. Meaning, yung pagkakaroon ng advisors, pagkakaroon ng pastor at saka leaders, yung pagkukonsult natin sa kanila, that can lead to a better decision making. That can lead to a safer outcome. Kasi I believe they are the ones God sent Sila yung mga pinadala ng Diyos sa ating buhay para bigyan tayo ng wisdom, bigyan tayo ng payo. Kasi nga, as a first-time adult, we really don't have an idea paano ba natin to gagawin. Pero buti na lang, binigyan tayo ni Lord ng mga taong ahead sa atin, mga taong pwede nating mapuntahan at hingan ng payo at higit sa lahat ay panalangin. And Proverbs 16:20, it pays to take life seriously. Things work out when you trust in God. At higit sa lahat, ito yung kailangan nating gawin, yung pagtitiwala sa ating Panginoon. And the last tip is tip number 7, grow your relationship with God. Ito isa sa mga nakakalungkot dahil many adults wonder or are lost in their faith. Kasi nga sila na yung mga busy. Tama? Busy sa trabaho, busy sila sa mga different agendas nila, o kaya meron silang business, o kaya nag-aaral pa sila. Konti na lang yung time nila or minsan wala na ngang time when it comes sa growing ng kanilang pananampalataya. No more time to pray kasi nga sobrang antok at pagod. No more time to read the Bible. No more time to attend fellowship katulad nito. But naisip ko minsan, wala ba talagang oras? Wala ba talagang oras? Or hindi lang maayos yung priorities natin sa ating buhay. At naiisip ko rin, most of the adults, gusto na lang establish yung buhay nila. Gusto na lang establish yung career nila, yung finances nila, tama ba? Gusto na nilang mag-level up sa relationship nila. Gusto na nilang magpakasal. Gusto na nilang mag-settle down. Pero I think konti na lang yung nag-iisip na i-establish or i-grow pa yung kanilang faith sa Panginoon. Parang laging yun yung huli. Yun yung list sa kanilang priority or list na kanilang iniisip. Tama ba? Na paano ko maabot yung pangarap ko? Paano ko pa mapaparami yung pera ko? Paano ko pa ma-establish ang buhay ko? But as we mature in age, we should also remember that we should also need to mature in our faith. Kasi 'di ba parang hindi rin naman maganda na marami tayong naaabot sa buhay pero yung pinaka-importanteng bagay ay nalilimutan nating gawin. Okay? Alam niyo ba that growing closer to the Lord is the most important thing in life. At lagi yan sinasabi ni Paul sa kanyang mga sulat, 'di ba? Run. Magpatuloy kayo sa pananampalataya. Grow. Ito isa sa mga verse. 2 Peter 3 verse 18 which says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And in Colossians 2, 6, 7, therefore, basahin nga po natin. Yes, okay. As an adult, mas importante na unahin natin ang relationship natin kay God more than
reaching our dreams. Because alam nyo ba, more important than reaching your dreams, because everything you do in life flows from everything you are in the Lord. So maaaring inaabot natin yung pangarap natin, walang masama doon. In-establish natin yung career natin, yung pag-aaral natin, yung relationship natin, walang masama doon. Okay? Ang masama lang is yun nga, lagi na lang list yung ating faith, naiiwanan yung ating pananampalataya, nagiging stagnant na lang tayo. Kahit pa sabihin mong lumaki ka na sa church, di ba? Maaaring kasing lumaki naman na ako sa church, okay na yan. Kaya lagi naman akong, kumbaga, nagpe-pray. Hindi, kulang pa. Di ba? Kailangan nating mag-mature sa ating pananampalataya. Choose to grow. And yung pagmamature sa ating faith, it is a decision na ikaw lang ang makakagawa. Okay? Hindi ka pwedeng pilitin. It's your decision na ikaw lang ang makakagawa. Involve mo yung sarili mo sa mga fellowship. Kaya yung mga youth po natin dyan na nanonood, welcome po kayo dito. Involve nyo yung sarili nyo sa mga fellowship. May mga YCGs din tayo in different barangay, sa Malinta, saan pa ba? Balubaran, dito, sa Maisan, sa Genti, sa Binalagad. Involve nyo po yung sarili nyo para at least sabay-sabay po tayong natututo, nagmamatured sa ating faith. Involve nyo rin yung sarili nyo sa ministry. Nakakatuwa yung isang testimony ng ating kapatid. Sabi niya, nung pasasalamat, doon siya nagkaroon ng realization na involve yung sarili niya sa ministry. I-volunteer yung sarili niya sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? And be skillful in the Word of God. Kahit papano, tumaas yung knowledge natin when it comes sa Word of God. When it comes sa salita ng Diyos. Kailangan kahit papano maalam na tayo yung verse, yung book, alam mo kung ano yung New Testament, yung Old Testament, sino tong taong to. Yung mga ganong bagay ba? And maging witness din tayo sa ibang tao. Pag sinabing maging witness, i-share natin yung faith natin sa kanila. I-share natin yung testimony natin sa kanila. Kung nasan man tayo, sa workplace, sa school, o kahit saan paman. So for our conclusion, tayo na po tayong lahat. So yun yung 7 tips na pwede nating i-apply sa ating sarili para matulungan tayo. Sagutin natin yung mga tanong na yun nga, how to be an adult. So mahirap maging adult, lalo na sa atin, first time natin. But pwede pala maging adult while having fun and living a godly life. At wala tayong dapat ikatakot at ika-worry. Kasi sabi naman sa Bible, God is with us. So ibig sabihin, kahit anong season ng buhay natin, bata tayo, teenager tayo, at maging young adult, diba? Maging matured na tayo, maging senior na tayo. Sa lahat ng season natin, nandyan ang Panginoon. Sasamahan niya tayo. We don't need or have to figure out and deal everything with adulthood ng sa ating sarili lang. We can always rely on God. We can always run to God and ask for wisdom, for strength, direction. Ano pa yung kailangan nating gawin as an adult. So let us all pray. Lord, salamat po. Dahil truly in every season ng buhay namin, handa kang tumulong sa amin, handa nyo kaming samahan. And Lord, as we are in the journey of adulthood, Lord, marami pa po kaming dapat matutunan, marami pa po kaming madidiscover at mapagdadaanan. And I ask, Lord, that you give us strength, you give us vision, Lord, you give us wisdom, sapat na amin pong iti-take. In every decision making, Lord, we ask of you na tulungan niyo po kami at ikaw po, Lord, ang magbigay sa amin ng karunungan nang sa gayon hindi po kami mag-fail, Lord God. And I pray, Lord, na samahan niyo po ang bawat isa sa amin at ituro niyo po sa amin ang tamang direksyon. We thank you, Lord, for this fun night na punong-puno po ng katuroan mula sa inyo. We bless you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Okay, upo muna tayo guys. So let's have a short interactive kasi gusto ko makausap kayo dito sa napakaganda nating nalamang tip. Siyempre lahat ng yan